Ito na po yung ating palay. Ito po yung hybrid na galing sa Bayer. Arise yata yung pangalan nito. Hindi ko masyadong kabisado, pero hybrid po siya. Yan, so kung titignan niyo, napakakapal po ng kanyang napakakapal ng ating palay. Yung kanyang mga uhay, ang dami. So, ang taas po niyan, average siguro 2 feet yung taas po nito. Kasi kapag tayo nag-spray talaga, wala pa itong palabas pa lang yung kanyang nagbubuntis pa lang po siya. Ilalapit na po natin yung nagbubuntis pa lang po siya. Ito. Yan. Weekly po tayong nag-a-apply ngayon ng Polyar, yung heavyweight tandem at anaa. Weekly po natin ginagamit yan. Tapos hinahalo natin ng Prebaton, yung Milan. Yung Prebaton para sa stem borer, yung Milan para sa hoppers. At naglagay din po tayo ng Lanate or yung Wild Kid para sa mga yung Wild Kid kasi broad spectrum yun, kahit ano tinatamaan. At siyempre hindi natin kinakalimutan na lagyan ito ng silhouette. Kasi napaka-importante na may silhouette siya. Gaya ngayon, katatapos lang naman yung ulan. Kanina nag-spray ako. So pag hindi natin ito nilagyan ng silhouette, wash out yung mga in-apply ko. So kung titignan nyo, may mga damo po siya dito sa ilalim. Ayan po yung mga damo sa ilalim. Hindi na po siya lumaki simula nung in-sprayan po natin siya ng pinale. Ayan. Yan ang ginawa ng pinale. So kung titingnan niyo sa top view, wala kayong makikitang damo. Pero dito sa ilalim, may mga damo po siya. Yan yung kurus-kurus. Naging abnormal po siya dahil sa epekto ng pinale. So medyo ipapasyal ko po kayo sa ating palayan. Ito naman po yung ating 222. Parehas lang po. Nagbubuntis, no? At napakakapal po ng kanyang ayan, napakakapal. Maski dito sa gitna, tingnan nyo, napakakapal. Ayan, napakakapal po. Ganyan kaganda yung na-sprayan ng anaa power grower combo. At tinira ko print po ito ng yung chelated calcium nitrate, para mas maging matibay po siya in case na may dumaang bagyo o malakas na hangin, hindi siya kagad masisira. So ganun po ka-importante na lagyan po natin siya ng calcium nitrate. So ipapasyal ko po kayo dito sa ating palayan para makita nyo po yung outcome ng ating ginagawa. Mapatunayan nyo rin po kung tama yung ating mga kinikwento. So hindi lang isang bahagi yung ating ipapakita, hanggang sa dulo papakita po natin yung itsura ng ating palay sa ngayon. Nagbubuntis na po yan. At siguro in 2 weeks lalabas lahat yung mga bunga niyan, yung panicle niya. Ito yung 222. Sabay ko po silang inabunuhan, inesprehan. Tuwing nag-spray ako sa kabila, ganon din sa kabila. Itong kalahating hektarya lang ito Ang nalagay ko pong fertilizer dito, mahigit 3 sako ng urea. At may konti akong hinalong sabihin na natin 3 sakong urea. Yung sobra nun, yun yung winner na nilagay ko. Sinubukan ko yung winner dun sa mais. Napakagandang outcome po. Talagang kumbinsido ako na maganda yung winner. Trinay ko rin po dito sa ating palay. Yan po ang outcome, ang naging bunga ng ating ginawa. So ang ginawa na po natin dito, medyo late po tayo nag-transplant, mahigit 1 buwan na po ito ng ating transplant.
Tapos after transplanting, 1 week after transplanting, nag-abono po tayo. Yun po, may halo pong winner yung abono natin. Itong kalahating hektarya, mahigit 1 sako yung nalagay po natin. Tapos after 1 week, nung nakita natin yung mga hindi tinamaan, dinoble po natin ng kalahating sako. Then nung after siguro nung 60 days na po siya, doon nag-abono po tayo ulit. Pero umpisa nung tayo mag-abono, siguro after 15 to 20 days nung nag-apply po tayo, nag-spray po tayo ng foliar fertilizer. Ang una yung ANAA, may halong power grower. At hindi po malalakas yung nilagay nating insecticide. Parang lang po siya, pangbugaw sa mga lumilipad-lipad. Kasi yung stage na yon, hindi pa naman niya kailangan yung protection. Itong stage na to talagang kailangan niyang protection. Pagkatapos kong mag-abono nung 60 days, linggo-linggo na akong nag-spray ng insecticide. Yung ginagamit ko dito yung Prebaton, yung Wild Kid, tapos yung Milan. Gumamit din ako dito ng Humus, yung ANAA para lalong kumapal yung kanyang ugat. Baka kumapal din yung kanyang suhi. Kaya makita nyo ang kakapal, ang layo po ng pagkakakuan nito, tanim nito, at saka hindi pangit talaga. Akala ko hindi magiging ganito yung outcome, pero sa tulong ng ating mga ginamit, naging maganda ng ganito yung ating So first time ko po na ma-achieve yung ganito. Ang ginawa ko lang, pinag-aralan yung mga dati kong ginagawa, tapos hindi ko hinayaan na mapabayaan ko ito sa tubig, sa pataba, at yung panggwardya sa pamatay peste or panggwardya sa mga peste. So ganito yung naging outcome nito. Marami po akong pinuntahan, mga binibisitang palay, pero masasabi ko na isa sa nakita ko na yung palay natin ngayon ay maganda. Itong kalahating hektarya, ang projection ko dito, yung 50 kaban, labas na po tayo doon, na siguradong aanihin po natin yon kung hindi masisira yung kanyang panicle. Pero sa kapal ng palay natin, yung talagang ang kapal ng tillers niya, talagang sigurado ko na-blessed po tayo dito ng Panginoon, na ipagkakalob niya dito yung 50 kabans. Yun ang alam ko na pinakamababa na aanihin po natin dito. So sa mga nanonood, kung gusto nyong makuha yung kaalaman at technique kung paano pagandahin, paramihin yung ani sa palay, subaybayan nyo po at panooring maigi yung ating mga video. So sa mga parang hindi naniniwala, nasa sa inyo po yan, hindi ko po kayo pinipilit. So kung gusto nyong matuto, pag-aralan nyo po at i-convince yung sarili na yung ating mga sinasabi, tinuturo ay tama. So sa pamamagitan ng inyong nakikita ngayon, yan ay mga evidence na yung ating ginagawa ay tama po. So makikita ninyo, halos magkasabay lang po yung ating palay at saka sa kabila. Makikita nyo yung yellow, yung mag-yellow yan. Itong atin, napaka green, no? So yon ay yellowish. Ito kayong sa atin, inabonohan po natin ito nung eksaktong 60 days. Yung sa kabila, nauna po siyang namunga. May bunga na po yan. Pero sa atin, palabas pa lang po yung kanyang mga bunga. So nakikita ko na kapag pala binunot yung punla at inilipat, parang nahuhuli siya ng 7 to 10 days. Kaya dapat ito, triple to at saka yan, triple to din yan sa kabila, dapat nagsabay sila. Pero yan kasi direct seeding, ito nilipat tanim. Pero yan makapal sa kabila, pero hindi masyadong malalaki yung kanyang uhay. Titignan ko po kung ano magiging outcome ng ating ginawa dito sa ating palay para may compare. At siyempre sa anihan, i-compare natin yung ani natin dito kumpara sa kabila. Siyempre itong hybrid, alam ko mas maraming aanihin dito. Kasi iba yung hybrid sa mga ordinary o sa mga tinatawag nating certified seeds. So maraming salamat po sa patuloy na panonood, pagsubaybay.
at pagbabalik dito sa ating channel. Naway natulungan ko kayo, naway patuloy kayong gumaling. God bless po.